Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay at talagang kahanga-hanga po at talagang dapat po natin palakpakan. Palakpakan po natin ang Comelec mga kababayan. Ibang klase po ang Comelec po. Mula po nung pumasok ang Binagawang Pilipinas, mas pinararami po nila ang grupo po ng Makabayan Black, ang makakaliwa umano. Mas priority po nila yan kisa po roon sa lumalaban sa mga salot ng lipunan umano. Katulad po ng Duterte Youth. Nakita nyo po, yung Duterte Youth na binoto ng taong bayan na mahigit 2 milyon ang nakuwang boto at meron pong 3 seat na representative po. Pero pinulitika po umano at talagang hindi na po pinaupo yata. At ngayon, magpapapasok po sila ng dagdag na naman pong grupo ng makakaliwa umano. Ibang klase po ang gobyerno natin ngayon. Yung binoto ng taong bayan, ayaw paupuin. Pero yung salot ng bayan umano, ay gustong-gustong paupuin at dagdagan mga kababayan. At talagang hindi mo malaman kung saan dinadala ang pera ng bayan dito po sa mga makakaliwa na mahigit 50 years na pong salot sa ating bansa, mga kababayan. Dapat pong palakpakan at kahanga-hanga po ang Comelec po sa panahon po ngayon. Unbelievable. Yung mga hindi binoboto ng taong bayan, mga kababayan, yung isinusuka ng taong bayan, siya pang nagiging lingkod bayan. Mga kababayan, ganyan din po nangyari, di ba? Nung halalan po, yung mga hindi binoto, yung po ang pumasok dahil po napakagaling po umano ng Comelec. Hindi po ba? Questionable. Halos lahat po ang ginawa nila, lalong-lalo nung bilangan. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin mga tambay, ang napakagaling na Comelec, lalong-lalo sa pangunguna po umano ni Chairman mga tambay, Garcia. Papasok bilang 64th party list ang Gabriela Women's Party ayon sa Commission on Elections. Kasunod dito ng anunsyo ng poll body na nagkaroon ng adjustment sa ipoproklamang party list mula sa midterm elections noong Mayo upang maabot ang tamang percentage na kinakailangan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Si former Kabataan Party List Representative Sara Elago ang uupo bilang first nominee ng Gabriela. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, posibleng sa Miyerkules ay magkaroon na ng formalidad ang kanilang proklamasyon. Galing mga tambay. Talagang halos lahat po. Mula po na maging chairman po, ang isang George Garcia, halos lahat po ay umubra na po. Pati po may kaso, katulad po ni Dilima, may kaso. Katulad po ni Kerwin, may kaso. Mga naabsuelto daw kuno. Pero nakaupo. Nahihalal daw. Pati po sino pa? Yung mga merong issue ng vote buying, may issue ng citizenship. Si Iris Sylvester, nakaupo. At napakaraming issue pa ng mga politiko na mga vote buying. Hindi po ba? Pero nakaupo. Ibang klase. Tapos mga grupo ng makakaliwa, mga kababayan, pinaupo para makompleto na ang sinasabing kakulangan dito sa Kongreso, sa House of Representatives. Ibang klase. Pero yung binoto ng taong bayan, ulitin ko po, yung binoto ng taong bayan, ayaw pa upuin. 3 congressman. Kung nanalo po yun, at pinaupo nila, hindi na po makakapasok yan. Hindi na po makakaupo ang Gabriela kung pinaupo po nila ang Duterte Youth. Dahil 3 congressman po yun. 3 representative. Hindi na po kailangan yan umano. Hindi po ba? Kaya lang, kailangan po nilang ipolitika ang Duterte Youth umano. Kasi ang Duterte Youth po ang kauna-unahang nagsampa ng impeachment kay BBM. Kaya lang po, hindi po ito pinag-obra ng House of Representatives. Ni-reject po nila yung kauna-unahang impeachment na isinampa ng Duterte Youth.
mga kababayan. Kaya lang po, nung maghalalan, sinampa niya. Nung matapos ang halalan at nanalo silang muli, hindi na po sila pinaupo. At napakarami na pong issue ang sinabi po sa kanila ng COMELEC. Dahil daw po, meron daw po nagpetisyon sa kanila po. Ang nagpetisyon po ay makakaliwa din po ang nagpetisyon. Ang nakapagtataka, nakaupo na po ito. Naglingkod na po sa atin ito ng 2 termino ang Duterte Youth. At pangatlong termino sana ngayon. At lagi pong nakakakuha sila ng maraming boto. Dahil ang taong bayan ay nagugustuhan po ang kanilang serbisyo. Ibang klase. Pero po, nakakalungkot mga kabayan. Ganito na po ang ating bansa. Kung sino pa yung mga nagbigay ng kasalutan at pahirap sa atin mga kabataan, sa ating mga kababayan sa mga probinsya, sa bundok, na talagang binigyan po nila ng perwisyo ang ating mga katutubo. Pero sila pa ngayon ang talagang kinakatigan payata ng gobyerno. Hindi po ba? Napakarami na po nila. Talagang nagbibigay na naman po sila ng problema na naman sa ating bansa. Talagang kalat na naman po sila. Kahit po sa media, sa Kongreso, meron pa raw sa palasyo, nagsasalita ron. Yung grupo nila. Meron pa yung talagang nakatutok doon sa ICC. Isa rin daw po yung nahan doon. Ilan yung nahan doon. Talagang magkakasama na po talaga sila. Systematic po ang ginawa po nila. Gagawin yatang komunista ang ating bansa, mga kababayan. Nakakalungkot. At mukha yatang dadaanin tayo sa pagiging diktador ng ating bansa. Pamumugara na po. Nagsama-sama na po ngayon ang ating bansa sa ganyan eh. Nahandyan na mga kaliwa. Nahandyan pa mga addictus. Di po ba? Pati po ang Malacanang, may issue rin po ng pulburon at coke. At ang mga karamihang politiko na takot magpa-hair follicle pulburon test. Takot na takot sila. At siyempre, isang damukal na mga demonyong magnanakaw sa ating bansa ngayon sa panahon po ng binagoongang Pilipinas. Grabe po. Systematic po ang ginawa nila. Kaya lang nakakalungkot mga kabayan, wala pong magawa ang Pilipino. Bakit kaya nangyayari sa ating bansa nito? Nangyayari po sa ating bansa. Nananahimik lang po ang mga Pilipino. Talagang mga Pilipino tanggap na tanggap po na ganito po ang nangyayari yata sa ating bansa. Bakit? Dahil nabe-brainwash po ng pera, natatapalan ng pera, nabibigyan ng ayuda, kaya? Hindi kaya. Kaya ang mga Pilipino ay walang kibo at hinahayaan lang po ang ganitong nangyayari sa ating bansa na talagang pinaghaharian na po nila lahat ang gobyerno natin ngayon. Wala na po. Lalong-lalo po ang binoto ng taong bayan. Yung binoto ng taong bayan, COMELEC lang po ang magdidesisyon. Ganyan po katindi sa ating bansa. Pabobotohin ka, pipili ka ng kandidato, pero pagka ito'y nanalo na at hindi nila gustong paupuin, sila pa rin ang masusunod. Ganyan po katindi ang demokrasya sa ating bansa. Yung kapangyarihan ng taong bayan bumoto at pumili ng maglilingkod sa kanya at sa bansa. Pero meron pong COMELEC ang ating bansa na talagang sila pala, mga kababayan, kahit binoto mo at pinanalo mo, sila pala ang masusunod. Hindi pala ang taong bayan. Ganyan po ka-systematic, mga kababayan. Sana po dumating naman po ang katapusan nila, mga kababayan. Sana naman po, dumating naman po ang katapusan nila. Huwag naman po maghari ng sobrang tagal ang kawalangian at kademonyohan nila na ginagawa sa ating bansa. Huwag naman po sana. Huwag naman po silang ipag-adya na sila po ay magtagal ang talagang sobrang tagal ang mga ito sa ating bansa. Sana naman po dumating naman po ang panahon na umayos naman pong muli ang ating bansa. Katulad po nung naranasan natin kahit papaano ng 6 na taon sa panahon po ni dating Pangulong Duterte na talagang umayos ang ating bansa sa loob ng 6 na taon. Pati po ang makakaliwang grupo ay talaga pong natakot sila gumawa ng masama noong panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, hindi na po sila takot gumawa ng katarantaduhan at kasamaan sa ating bansa. Gamit pa ang pera ng bayan. Yan ang pinakamasakit sa lahat. Yung bang lumalaban sa gobyerno,
kalaban ng gobyerno, pero sa gobyerno kumukuha ng pera. Sa taxpayer kumukuha ng pera, pero nilalabanan ng gobyerno. Ganyan po katindi ito mga demonyong ito, mga kababayan. Nakakalungkot. Yan po mga kababayan, ang nangyayari po sa ating bansa. Yan, dahil daw po sa kakulangan ng bilang sa House of Representatives, ay kailangan daw po papasukin ang isang makakaliwang grupo ang Gabriela. Napaagaling po. Talagang pwede po natin ipagpagawa ng rebulto si Chairman George Garcia na COMELEC. Talagang bravo. Mabuhay ka, Chairman Garcia. Napaagaling mong COMELEC Chairman. Kahanga-hanga ka. Pwede kang ipagmalaki ng mga Pilipino. Napaagaling mo. Isa kang bayani. Isa kang bayani at isa kang history sa ating bansa. Chairman George Garcia. Napaubod ka ng galing. Talagang kahanga-hanga ka. Mga kababayan, hangaan po natin yan si George Garcia at palakpakan po natin. Napaagaling pong chairman ng COMELEC. Yung mga hindi binoboto ang naupo at yung mga may kaso, may problema sa ating bansa ay nakakaupo. Mga kababayan, kahanga-hanga ka. Dapat dumami ang lahi mo. Magparami ka na magparami ng lahi, COMELEC chairman. At kailangan ka ng Pilipinas. Pagka ganyan klase ang Pilipino maglilingkod sa iyo, mabuhay ka hanggang gusto mo, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At mabuhay po kayo. Ingat po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Ingat po mga katambay, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte. Syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po sa mga dasal mga kababayan. At tayo rin po mga kababayan, magdasal po at nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan. Thank you po mga kababayan sa muli. Ingat po. Paalam. Bye-bye.